Magandang araw mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sapagkat isa na namang araw ng linggo ang muli po niyang ipinagkaloob sa atin. Ito po ay upang tayo'y sumamba sa Kanya, makapagbahagi ng Kanyang mga salita at patuloy na matuto sa mga aral na atin pong maririnig. Sa oras na ito ay isang acronym message ang ating inihanda. So, ibig sabihin ay iba po ito sa naging pamamaraan natin ng pagbibigay ng mensahe sa nakalipas na 2 linggo sapagkat yon ay tinatawag po na expository message. Ngayon dito sa acronym message, meron pong isang salita mula sa ating pamagat na kung saan i-spell out po natin yung salitang ito at bawat letra ng salitang ito ang siyang mag-guide sa atin para sa mga punto na atin pong pag-uusapan. Kaya kunin na natin ang ating Biblia at tayo po ay magsisimula na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mula po sa Aklat ng Awit, Kabanata 42, talatang 1 hanggang 11. O Psalms chapter 42, verse 1 to 11. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Araw-gabi tumataghoy, gabit araw ay tumatangis. Ang nagiging pagkain ko'y mga luha sa paghibik. Itong mga kaaway ko sa tuwinay yaong sambit. Nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nagdurugo ang puso ko kung aking maaalala. Ang lumipas na kahapong, lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit ng masaya. Bakit ako nalulungkot? Nababahala ng mainam. Sa Diyos ako ay may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Siya ay gugunitain ng puso kong tigib hirap. Habang ako'y nasa Jordan, sa tapunan nasasadlak. Doon sa may bundok, Hermon, at sa may bundok, Mizar. Di ko siya malilimot, gunitain oras-oras. Ang dagat na kalaliman, pakinggan at umuugong, at doon ay maririnig lagaslas ng mga alon. Ang kawangkit at kawangis, malungkot na mga alon na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay mahayag araw-araw. Gabi-gabi, siya naway purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa aki bumubuhay. Sa Diyos na sanggalang ko, ganito ang aking wika. Bakit ako nililimot mo ako ng kusa? Bakit ako nagdurusa sa kamay ng mga kaaway? Halos ako ay matunaw sa pagkutya ng kaaway. Habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako ay may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay. Ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong linggong ito
na muli mo pong ibinigay sa amin. Isang bagong buhay at kalakasan na iyo ring ipinagkaloob upang aming gamitin, Panginoon, sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Dakilang Diyos, sa aming pag-aaral na ito ngayon ng iyong mga salita, dalangin po namin ang iyong paggabay. Kung mayroon mang maaaring maging hadlang, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito po ay idinudulog namin sa iyo. Mga pagkakasala, Panginoon, na aming nagawa na hindi pa po namin nahihingi ng tawad sa iyo, sa oras na ito, Panginoon, ay hinihiling po namin ang kapatawaran mo. Marapatin mo nawa, O Diyos, na kami po ay maging karapat-dapat sa harapan mo, lalo na sa mga oras na ito, Panginoon, ng pag-aaral ng iyong mga salita. Buong puso po naming pinagkatiwala sa iyo ang tagumpay ng pag-aaral na ito. Maraming salamat sa iyong paggabay. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang focus po ng ating mensahe ngayon, actually, ay makikita po natin doon sa verse 5 at verse 11. Pero, bakit natin kinakailangang basahin yung buong kabanata? Etong chapter 42 ng Aklat ng Awit. Ito ay para makita din natin kung ano ba yung sitwasyon ng sumulat. Yung kanyang pinagdaraanan ng panahong ito at kung paano naman natin ito maiuugnay sa mga pinagdaraanan natin ngayon. So ang pamagat po ng ating message ay Beat the Blues. Beat the Blues. Siyempre, mahalaga rin na maunawaan natin ano ba ang ibig sabihin nung salitang beat the blues. Okay, beat the blues meaning to overcome a blue mood or tendency toward feeling depressed. Muli po, beat the blues meaning to overcome a blue mood or tendency toward feeling depressed. Mahaba-haba na rin po ang panahon ng global pandemic na ito. At kung kailan nagkaroon ng bakuna, saka naman mas lalong tumaas ang bilang ng mga tao na tinamaan ng sakit na ito o ng virus na ito ng COVID-19. Marami pong umaasa na yung taong ito, 2021, makakabalik na talaga sa hanap buhay ang lahat. Pero ang nangyari ngayon, maraming talagang tuluyan ng nawala ng hanap buhay. Sa kung ano pa mang kadahilanan, pwedeng hindi na rin yung kumpanya, hindi na rin nakabangon, hindi na kayang magpasweldo talaga ng kanilang empleyado at kinakailangan na talagang magbawas. Ang masakit pa nito, syempre, daragdag yung ating mga Judith, no? Judith sa kuryente, Judith sa bahay, Judith sa internet, mga bill. Tapos hindi inaasahan, merong miyembro ng pamilya ang magkakasakit. Siyempre, meron nga naman na makakaramdam ng kalituhan. Meron sa atin na pwedeng tuluyang mahulog. O siyempre, kung mahina-hina ka nga naman sa pananampalataya, pwede kang mahulog sa tinatawag nating kawalan ng pag-asa. Pwede kang makaramdam ng depression. Kasi hindi naman natin alam kung ano ba talaga yung personal na pinagdaraanan ng iba. Magugulat na lang tayo, nangyari ba yun? Okay, para hindi po tayo mauwi sa ganoong sitwasyon. Sabi po sa ating message,
Beat the Blues. Ito ay acronym. First letter po ng salitang blues, letter B. Be a positive thinker. Be a positive thinker. Ang tanong ngayon, eto. Paano nga naman tayo makakapag-iisip ng positibo? Paano magiging positibo ang ating kaisipan kung lagi namang negatibo ang ating nararanasan? Okay, tignan natin yung sitwasyon ng sumulat. Sa title po ng awit, sabi, taghoy ng nangapatapon. So medyo malalim sapagkat ito po ay old version ng Magandang Balita Biblia. Yung mas latest na version po rito, makikita natin dun sa titulo nun, ay panaghoy ng isang dinalang bihag. So, kung pag-aaralan po natin yung title, ibig sabihin, hindi man natin alam kung sino talaga yung sumulat. Yung sumulat nito ay nadalang bihag. So, isa pong bilanggo ng kanilang mga kaaway. Pagdating natin sa verse 3, sabi, araw-gabi tumataghoy, gabit araw ay tumatangis. Ang nagiging pagkain ko ay mga luha sa paghibik. Itong mga kaaway ko, sa tuwinay yaong sambit, nasaan ba ang iyong Diyos, hindi namin namamasid. So, ibig sabihin po, yung bilanggong ito, ay maraming nararanasang hindi maganda, pwedeng pagmamulupit, sa kamay ng mga kaaway na bumihag sa kanya o bumihag sa kanila. So, maaaring hindi lamang sakit na pananakit pisikal yung kanyang nararanasan sa kamay ng mga kaaway, kundi maging yung pangungutya. Na kung saan, maaari nating pagpalagay na hindi lamang sa kanya, kundi sa Diyos na kanilang sinasamba. Sa verse 4 naman, nagdurugo ang puso ko kung aking maaalala. Ang lumipas na kahapong, lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. So yung dati nilang ginagawa na pagsamba ng sama-sama, ngayon hindi na nila magagawa. So dito relate tayo. No? Kasi sa panahon ng pandemic, bawal ang mga physical gathering. Kasama na dyan, syempre, yung mga gawain ng pagsamba. Tinatawag po natin is religious gathering. So, nahahadlangan po yung gawain ng pagsamba, pero purihin ng Panginoon. Kasi sa panahon nila, walang ganito. Pero sa panahon po natin ngayon, nariyan ang internet, nariyan ang social media. Kahit na magkakalayo tayo, kung nagkakaisa naman ng ating puso upang sambahin ng Panginoon, nagpapatuloy pa rin ang gawain. So sabi natin, be a positive thinker. Paano nga naman na magiging positibo tayo kung ang nangyayari ay negatibo? Makikita natin dito sa awit na kahit ganun yung kanyang nararanasan, ay hindi po siya nawalan ng pag-asa. Sa verse 5, sabi nga natin dito, nakapokus yung ating mga punto eh. Bakit ako nalulungkot, nababahala ng mainam? Sa Diyos, ako ay may tiwala, siyang aking aasahan. Sino raw ang kanyang aasahan? Sino ang kanyang masigit na pinagkakatiwalaan? Wala pong iba, kundi ang Diyos. Na muli niyang inulit sa verse 11. Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Dumating din po siya sa punto na kung saan ay pinanghihinaan siya ng loob. Doon yon sa verse 9. Sa Diyos na sanggalang ko, ganito ang aking wika. Bakit ako
ay nilimot mo akong kusa. Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masama? Halos ako ay matunaw sa paggutya ng kaaway. Habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Pero sa kabila noon, nanatili sa Kanya ang pag-asa. Bakit? Sapagkat alam niya na anuman ang kanyang nararanasan na ito, kasama niya ang Diyos. Kaya tayo man, mga kapatid, anuman ang ating maranasan, gaano man kabigat ang pagsubok na dumarating sa ating buhay, tandaan din natin, tulad ng sumulat ng awit, kasama natin ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Ang Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kung gagawin po natin na mag-isip patungkol sa mga nakaraan, isipin natin yung mga pagkakataon na kung saan ay naranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Maaaring may mga pagsubok doon sa panahong iyon na maaaring mas mabigat sa kinakaharap natin ngayon. Pero bakit tayo naririto ngayon? Bakit natin napagtagumpay ang mga iyon? Dahil ito sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasama natin ang Diyos. So be a positive thinker. Ngayon, basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Unang Korinto, Kabanata 10, talatang 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya hihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Bilang isang mananampalataya, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok ng buhay. So bilang isang mananampalataya, asahan na rin natin na kung ano man yung nararanasan ng iba ay maaari din po nating maranasan. At kung ano man ang ating nararanasan ngayon, naranasan na rin ito ng iba, napagtagumpayan na rin ito ng iba. Kaya ito ipinahintulot ng Diyos sa atin sapagkat alam ng Diyos na kaya natin ito. Sapagkat ang Diyos din ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ng kaparaanan, upang ang mga suliranin na ating pinagdaraanan ay atin pong mapagtagumpayan. Kaya patuloy lamang po tayong magtiwala sa Kanya. Be a positive thinker dahil kasama po natin ang Diyos. So next letter ay letter L. Look for the purpose. Look for the purpose. So ang bayang pinili ng Diyos o ang mga mamamayang Israel, bakit dumarating sila sa pagkakataon na kung saan ay nagagawa silang magapi ng kanilang mga kaaway? Ito ay dahil patuloy silang nakagagawa ng paglabag sa Diyos. Patuloy silang nagkakasala sa Diyos. Ngayon, ipinahintulot tuloy ng Diyos na sila ay masakop ng mga kaaway. Pero, yun ay dahil meron ding nais ituro ang Diyos sa kanila. Nais ng Diyos na maunawaan ng mga mamamayan ng Israel kung sino ba talaga ang Diyos para sa kanila.
Nais ng Diyos na muli silang magbalik loob. Kaya nga, kapag muli silang nagbabalik loob, ang Diyos nagsusugo ng kanyang lingkod para pamunuan sila at muli ay maranasan nila ang tagumpay sa kanilang mga kaaway. Sa panahon po natin ngayon, para din tayong nasa isang labanan. Pero ang ating kalaban ay hindi natin nakikita. Ang ating kalaban, maaaring iniisip ng iba hindi totoo at gawa-gawa lang. Gayunpaman, kinakailangan pa rin nating sumunod sa mga polisiya. Kinakailangan pa rin nating mag-ingat. At sa ating pag-iingat, siyempre samahan po natin ito ng panalangin. Kasi yung mga pag-iingat na ginagawa natin, limitado ang kakayahan niyan. Maliban na lamang na ingatan tayo ng Panginoon, mananatili po tayong ligtas sa banta ng virus na ito. Okay, isang makikita nating dahilan, tignan natin pangkalahatan. Tignan natin sa isang mas malawak na pagtanaw. Marahil ay nais din ng Diyos na lahat ng tao ay muli pong magbalik loob sa Kanya. Kasi pwedeng hindi natin napapansin. Marami ngayon, mabilis na umusad ang panahon, ang tao, abalang-abala patungkol sa mga bagay sa mundo. Sa pagpapaunlad ng kabuhayan. Pero, pagdating sa mga bagay na espiritual, marami nang hindi nagpapahalaga or yung iba talagang wala ring pakialam. Walang panahon sa pagbabasa ng Biblia, walang panahon sa pagsimba, wala ring panahon sa pananalangin. Na kung tutuusin, sa mundong ito, tayo nagdaraan lang. At yung mga bagay na yan, pagdating ng panahon na kunin na tayo ng Diyos, ay atin ding iiwan. Okay, yung purpose, sabi nga, pwede po nating isipin, nais ng Diyos na tayo ay muling magbalik loob sa Kanya. So yun ay sa pangkalahatan. Ngayon, pwede rin nating tignan ito, yung purpose, personal. Maaring sa pangyayaring ito, may layunin din sa atin ng Diyos. So sa akin, isang halimbawa, so bilang isang pastor, wala po tayong alam pagdating sa teknolohiya. Sa paggamit ng social media, yung Facebook, yung account ko, hindi naman ako ang gumawa niya noon. So kundi yung aking kapatid at ang nagme-maintain naman yung anak ko pero napabayaan din namin. Siyempre kung wala tayong alam sa Facebook, di mas lalo na ang YouTube. Kaya, nung magsimula ang pandemic, magsimula ang lockdown, kabilang ako sa mga pastor na nag-alala ng konti. Nakaramdama ng struggle na ko paano kaya itutuloy ang gawain. So, ang solusyon ngayon, ang kaparaanan na itinuro po ng Diyos sa atin ay ang social media. Natutunan natin ang Facebook at ito, nag-upgrade tayo ng konti kasi doon sa Facebook ay live po tayo doon. Ngayon naman, natuto na rin tayo ng basic ng video editing. So, marahil ang isa sa, kung titignan natin na personal reason para sa akin, ang isa sa dahilan kung bakit naranasan natin yung ganito, merong nais ituro ang Diyos sa akin bilang kanyang lingkod. Na hindi malimitahan yung pagbabahagi ng kanyang mga salita sa kongregasyon lang na mayroon ako. Kasi hindi naman talaga natin maitatanggi, napakalawak ng naaabot ng social media. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. At kung nagagamit ito ng iba sa ibang mga bagay,
pwede rin naman nating itong gamitin sa pagbabahagi ng kanyang mga salita upang mas marami pa ang makakilala sa kanya. Sabi nga, kapag virus ang kumalat, marami ang mapapahamak. Pero kapag ang salita ng Diyos ang kumalat, marami ang maliligtas. So yun, ang nakikita kong isang purpose para sa akin, personal. Kapatid, para sa iyo naman. Ano man ang iyong nararanasan, tandaan mo lang, God is in control. May layunin ng Diyos sa pangkalahatan, meron din siyang layunin para sa iyo. Ngayon, bakit bang isang mananampalataya ay kailangan talagang dumanas din ng pagsubok? Bakit walang exemption? No? Basahin po natin sa unang Pedro, Kabanata 1, talatang 5 hanggang 7. So 1 Peter chapter 1 verse 5 to 7. So verse 5. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Anong sabi? Sapagkat tayo'y sumasampalataya, iingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. So, ang bawat sumasampalataya, iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. So, verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Verse 7, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Kung matatandaan po natin sa kwento ng buhay ni Abraham, si Abraham ay sinubok ng Diyos. Inutusan siya ng Diyos na ihandog niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. So, hindi nagdalawang isip si Abraham. Sinunod niya ang nais ng Diyos. Ang tanong, yung pagsubok bang ito, para talaga malaman ng Diyos kung susunod si Abraham? Naniniwala ako na all-knowing po ang Panginoon. Hindi niya kinakailangang gawin yun para malaman kung susunod si Abraham. Sapagkat nasa sinapupunan pa lang si Abraham, kahit tayo po, nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating ina, alam na ng Diyos kung gaano kahaba ang ating magiging buhay. So, ibig sabihin, kilala na ng Diyos si Abraham. At alam ng Diyos na anuman ang kanyang iutos kay Abraham, ay susundin nito. Sa makatuwid, ginawa iyon ng Diyos hindi para sa kanya, kundi para mismo kay Abraham, upang ipaunawa kay Abraham kung anong pananampalataya ang mayroon siya. Sa teksto na ating binasa kanina, pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Hindi natin malalaman kung tayo talaga ay nag-i-improve na sa ating pananampalataya kung ang sitwasyon ay parang laging ayos lang. Kailan natin malalaman na tayo ay lumaglago na sa pananampalataya? Kapag dumating na ang pagsubok sa ating buhay. So, ibig sabihin po nito, ang pagsubok ay para sa ating ikabubuti. Para tayo po ay iangat, hindi upang tayo ay ibagsak.
So look for the purpose. Next letter po ay U. So U stands for utilize the Bible. Utilize the Bible. Okay, sa panahon po, in biblical times, so ang Bible ay scroll. Sa panahon naman natin ngayon, mapalad tayo kasi buo na ang Biblia. Sa panahon naman nila, merong propetang pinili ang Diyos, at ito yung kanyang kinakausap upang yung kanyang mensahe ay maiparating. Yung propeta, ang siya namang magpaparating ng mensahe sa mga tao. Sa panahon natin ngayon, wala nang propeta. Tapos na ang panahon ng mga propeta. Kasi gawa na po ang Biblia. Lahat ng bagay o anumang bagay na nais po nating malaman patungkol sa Diyos, patungkol sa kaligtasan, dito sa Biblia natin matatagpuan. The Bible is the living Word of God in letters and spirit. Naririto ang kanyang mga pangako na maaari nating panghawakan. Magbibigay sa atin ng kalakasan, pero paano natin malalaman kung hindi natin ito gagamitin, kung hindi natin ito babasahin? Okay, sa bahaging ito, meron po akong nais ibahagi. Meron akong kwento na nais i-share na naibahagi lang din naman sa akin. So, maaaring magkaiba lang kami ng pagbabahagi, pero pareho lang yon. So, meron pong isang pamilya. No, yung pamilyang ito, binubuo ng ama, anak, mag-asawa, yung nanay, at yung anak na babae, batang babae. Sila po ay miyembro ng isang iglesia, ng isang simbahan. Dumating yung pagkakataon na kung saan sila ay naka-schedule na bisitahin ng pastor. Siyempre, dahil para sa kanila, espesyal nga ang pastor, no, yung pinakatatago-tago nilang kutsara't tinidor na ginto, ito ngayon ang inihanda nila para gamitin ng pastor sa pagkainan. So dumating ang araw ng pagbisita ng pastor. Siyempre, pag bumibisita ang pastor, no, merong Bible study, or pwede rin naman na kumustahan, panalanginan, tapos kainan. So ang ginamit ng pastor ay yung kutsara at tinidor na ginto. So naunang kumain ngayon, etong pamilya, yung mag-asawa, ganon din yung kanilang anak. Bakit ang tagal namang kumain ni pastor? No? Kasi nagmamasid ito sa paligid. Hanggang sa nakita ng kanyang mga mata, no, sa isang patungan na kung saan ay lantad naman ang isang Biblia. No? At yung Bibliang ito, sabihin na natin ay large size. So, kinuha niya ito ng walang nakapansin. At yung kutsara at tinidor na ginto na kanyang ginamit, pinunasan niya ito, muling binalutan ng tissue, at iniipit ngayon doon sa Bible. So pag-uwi ng pastor, saka lang napansin nitong ninanay na wala na pala yung gintong kutsara at tinidor. So sabi nung nawala yung kutsara at tinidor nating ginto. Si pastor lang naman ang bisita natin. Sabi naman nung bata, kanina parang lumilinga-linga si pastor. Tapos kapag tinitignan ko po, umiiwas ng tingin. Di mas lalong nagduda ngayon itong mag-asawa. Pero sabi din ng tatay, subukan nating hanapin, baka mamaya nalaglag tapos nasipa o nandyan lang sa mga sulok. Pero lumipas ang 1 linggo, umatin din sila ng pananambahan, pero hindi nila binabanggit yon. Siyempre nahiya silang magtanong. Marahil nahalughog na yung buong sulok ng kanilang tinitirhan,
Pero hindi nila nakita yung kutsara at tinidor na ginto. So lumipas ang pangalawang linggo, pangatlong linggo, sa ika-4 na linggo, hindi sila dumalo sa gawain. Pero nag-message sila kay pastor, Pastor, after ng gawain, punta ka naman dito. Meron lang din kaming itatanong. So marahil doon, nagkaroon na ng ideya si pastor kung ano ang pakay sa kanya ng pamilyang ito. So pagkatapos ng gawain, nagtuloy nga yung pastor sa sa bahay ng pamilya. Tapos ganun uli, kumustahan, kumusta ang gawain, panalanginan, kainan. Doon na naglakas ng loob na magtanong ang babae, no, si nanay. Sabi niya, Pastor, naalala mo ba nung nakaraang buwan na kumain ka rito? Kasi ipinagamit namin sa iyo yung sabi nga ni Pastor, yung gintong kutsara at tinidor po ba? Yun nga po, Pastor, sabi nung lalaki. Kasi nahanap na namin lahat eh. Yung mga sulok dito, nakapaglinis na kami, pero hindi namin nakita. Tumayo yung pastor, lumapit sa kinalalagyan ng Bible, binuklat ito, naroon, nakaipit pa rin ang gintong kutsara at tinidor. Anong ibig sabihin nun? Sa loob ng panahong iyon, isang buwan, ni hindi man lang binuklat ng kahit na sino sa miyembro ng pamilyang ito, yung Bible na mayroon sila. Kapatid, ang Biblia ay hindi lang display sa ating tahanan. Maaaring mayroon tayong cellphone na kung saan mayroon na tayong Bible application. Hindi naman ako against doon kasi meron din ako noon. Saka sa paniniwala ko, mas mabuti nang meron kasi ito na yung laging daladala ng tao. So pag binuklat natin ito, sa daan, makikita din natin yung Bible application, ipapaalala nito sa atin na dapat tayong magbasa ng Biblia. Siyempre, kung may Bible application ka na, mahalaga pa rin na nabubuklat mo yung manuscript, yung Biblia na meron sa inyong tahanan. At kung wala ka namang issue pagdating sa kalusugan, mabuti pa rin, mas mainam pa rin na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, Bible ang talagang ginagamit po natin. Okay, ang sabi po sa aklat ng Josue, Kabanata 1, talatang 8, Joshua chapter 1, verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Sa ibang salin, ito po ay aklat ng kautusan. Dili-diliin mo iyon araw, gabi, upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Dili-diliin, ibig sabihin po ay pagbulay-bulayan. Meditate. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. So yung kwento pong ating binahagi kanina is a true to lie story. True to lie. Pero yung mensahe po na ipinapaalala sa atin ng kwentong yon ay isang malaking katotohanan na kailangan po nating basahin ang Biblia. Utilize the Bible. The Bible is the living Word of God in letters and in spirit. Okay, next letter po ay letter E. Encourage other people. Okay, encourage other people. Yung pagsulat pa lang ng psalmist dito sa awit na ito, encouragement na sa lahat ng makababasa nito. Ngayon, paano naman natin ito magagawa sa iba? Paano naman na tayo po ay magiging kalakasan para sa iba? So it has something to do with companionship. Naisip po ba natin, bakit may mga tao na kahit napakalakas ng busina ng tren,
may nasasagasaan pa rin. Meron ng sariling daanan yung tren. Sa lakas ng busina, parang wala silang naririnig. Ang sagot, depression. Bakit may mga nagpapakamatay? Tapos ang pipiliin pang kamatayan, yun napakasakit na kamatayan, tatalon sa isang mataas na gusali. Paano kung hindi matuluyan ako? Habang buhay na sakripisyo. Lalo na ng mga taong mag-aaruga sa iyo. Kapag dumating yung pagkakataon na tayo po ay yayain, no, ng isa sa ating kakilala, magkape naman tayo. Mag-soft drinks naman tayo. Mag-milk tea naman tayo. Siyempre, wag din naman tayong agad ay tatanggi. Paano na lang kung libre? Sayang. Pero hindi po. Ang puntong nais po nating ibahagi rito ay kung hindi man natin gusto yung bagay na inaalok sa atin. O kung inalok man tayo, hindi ito libre, sabi nga is KKB. Huwag din tayong kaagad na basta tatanggi. Maaari naman tayong magbigay ng ibang option. Kung ayaw mo ng kape, di sige, kape sa'yo, tapos gatas akin. Bakit? Kasi maaaring yun lang yung kaparaanan ng tao para magbukas ng usapin para sa iyo. Maaaring sa taong iyon, ay sa kanyang pamilya, walang handang makinig sa kanya. O kung meron mang nakikinig sa kanya, baka siya ipinagtatawanan lang, kinukutya, o hinusgahan pa. Ngayon, ikaw ang pumasok sa kanyang kaisipan na pwede niyang lapitan kasi sa palagay niya, hindi mo siya kukutyain, hindi mo siya uhusgahan. Bagkos ay pakikinggan mo siya para gumaan yung kanyang kalooban. Kapatid, para sa isang taong may mabigat na pinagdaraanan, napakalaking bagay na merong taong handang makinig sa kanya. Kasi mailalabas niya sa iyo, kung hindi mo siya husgahan, yung bigat na kanyang nararanasan. Hindi siya babagsak, tuluyang babagsak doon sa tinatawag nating depression. Hindi siya mauuwi sa pagpapatiwakal. Kung meron kang natanggap na text message, ngayon chat na. Magandang gabi, kumusta? Meron pong ilan sa atin, ang reply, K, isang letra lang. Minsan di na itatype yung letter, pipindutin na lang yung icon, no? Thumbs up. Ibig sabihin, okay. Siyempre, kung ganun nga naman ang reply mo, edi wala na. Tapos na ang usapan. Maliban na lang kung magtanong. So bakit natin sinasabi ito? Kasi may mga pagkakataon na kung sino yung nangungumusta, siya pala yung kinakailangang mangumusta or makumusta. So maging mapunuri, maging sensitive sa nararamdaman din ng iba. So encourage other people, hindi tayo. Kapatid, tandaan natin ito, kahit na meron po tayong pinagdaraanan, yung pagbubukas natin ng ating sarili para sa iba, ay may benepisyo rin para sa atin. Kasi doon sa kanyang mga nararanasan, kung tayo ay maikiramay sa kanya, may mga aral doon na maaari nating matutunan, maaari nating mapulot. At kung dumating naman yung pagkakataon na tayo ang makaranas nun, alam na natin kung ano ang ating gagawin. Siyempre, hindi tayo nag-atubiling dumamay sa tao, tumulong sa tao sa anumang kaparaanan na kaya natin at mayroon po tayo. Sa oras na tayo naman ang mga ilangan, hindi man yung taong yon na tinulungan natin ang tutulong sa atin, tiyak na magpapadala ang Diyos ng ibang tao upang damayan tayo. Upang tulungan tayo sa pagsubok, sa problema o anumang suliranin na maaari nating maranasan.
Tandaan din natin ito, ang pagbubukas ng ating sarili para tulungan ang ating kapwa. Isa ring benefits nito sa atin ay yung tunay na kagalakan. Self-fulfillment. Self-fulfillment, bakit? Kasi tayo po ay nilikha ng Diyos, itinalaga para sa mabuting gawa. Ang pagdamay natin sa ating kapwa ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa kanila. Siyempre, hindi lang sa kanila, maging sa Diyos na sa atin ay lumikha. Encourage other people. Okay, next, last letter po ay letter S. Sing, praise, and worship song. Sing, praise, and worship song. Sabi pa rin po doon sa verse 5, Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Sa verse 11 naman, magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Sa pag-awit po natin ng mga awiting makalangit, mga awiting papurit pagsamba sa Panginoon, hindi lamang po tayo ang napapalakas nito. Maging ang iba na nakakarinig nito. Sabi nga, awit pa lang, mensahe na para sa iba. Marami pong mga tinawag ng Panginoon, hindi sa pamagitan ng mensahe ng sino mang pastor o sino mang mangangaral. May mga tinawag din ng Panginoon sa paglilingkod, sa pamagitan ng mga awitin. Sing praise and worship song, naniniwala ako na ito ay kaparaanan din ng Diyos upang magbigay ng kalakasan sa atin. So yung mga pinag-aralan po natin ngayon, hindi naman ibig sabihin na ito ay step by step. No, siyempre, alin man sa mga ito, or depende sa sitwasyon na ating nararanasan, alin man sa mga ito na applicable, pwede po nating mai-apply. So muli po, sa kabila ng mga bagay na ating nararanasan, mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, tandaan natin, beat the blues. Beat the blues. Be a positive thinker. Dahil kasama mo, kasama natin ang Diyos. Look for the purpose. God is in control. May layunin ng Diyos, may magandang dahilan ng Diyos sa pangkalahatan, meron din siyang layunin sa bawat isa sa atin. Utilize the Bible. The Bible is the living Word of God. Lahat po ng bagay na nais po nating malaman patungkol sa Diyos, patungkol sa kaligtasan, yung kanyang mga pangako, naririyan sa Biblia. Encourage other people. So katulad ng binanggit natin kanina, ang pagbubukas ng ating sarili para damayan, tulungan ang ating kapwa sa anumang kaparaanan, ay may benepisyo din para sa atin. At ang isa nga rito ay tinatawag po nating self-fulfillment. Sing, praise, and worship song. So, awitin pa lang, maaari na itong maging mensahe para sa atin. Ngayon, hindi lamang para sa atin, lalo na kung tayong umaawit nito, kundi maging sa iba na nakaririnig nito. Purihin ng Panginoon, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na makapagbahagi ng iyong mga salita.
Salamat, Panginoon, sa iyong paggabay sa paghahanda nito. Salamat, Panginoon, dahil alam kong sa pagbabahagi nito ay naririyan ka. Panginoon, kasangkapanin mo po yung mensaheng ito na makapagpaalala talaga ng aral sa amin. Nasa kabila, Panginoon, ang aming mga pinagdaraanan, sa anumang aspeto ng aming buhay ngayong panahon ng global pandemic, O Diyos, dapat kaming maging positibo. Naririyan ka, kasama namin. Hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Ano mang nagaganap ngayon, ay ayon pa rin sa iyong kapahintulutan. Sapagkat meron kang dahilan, magandang dahilan, dakilang layunin para sa pangkahalata at maging sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagnanais na saliksikin ang iyong mga salita. Gayon din, Panginoon, pagkalooban mo ang bawat isa ng karunungan, ng tunay na pangunawa para sa iyong mga salita, upang maisabuhay po ito ng tama, maging maibahagi sa iba, upang kami, Panginoon, ay maging pagpapala rin sa iba. Huwag mo pong hayaan, O Diyos, na ang aming puso ay mabalot ng kasakiman. Bagkus ay laging mapasa amin yung pagnanais na sa kabila ng aming nararanasan, O Diyos, ay naroroon pa rin yung pagnanais na makapagbahagi kami ng tulong sa anumang kaparaanan para naman sa aming kapwa. Panginoon, kasangkapanin mo rin po ang mga makalangit na awitin na amin pong natututunan, na amin pong naririnig, na makapagbigay, O Diyos, ng kalakasan sa amin, magpaalaala sa amin, hindi lamang para sa aming sariling kapakanan, Panginoon, kundi maging sa ibang nakakarinig nito. May mga tao, Panginoon, na kung saan sa kabila ng struggle pinansyal, meron pang mga miyembro ng pamilya na dumaranas po ng karamdaman. May mga na-ospital. Lord, sa mga taong ito na na-ospital, lalo na kung kabilang po sa iglesia na aming pinaglilingkuran, Panginoon, ikaw po yung magawad ng kagalingan. Alam po namin, Panginoon, na yung kaparaanan na mayroon po kami, yung mga gamot na mayroon po kami, mga equipment mayroon sa ospital, O Diyos, ay bunga din ng karunungan na nagmula sa iyo. Kaparaanan sa aming panahon upang magdulot ng kagalingan sa sino mang nangangailangan nito. Subalit ikaw pa rin ang aming dakilang manggagamot, na kung ipailuntulot mo, O Diyos, gagaling ang sino mang may sakit. Gagaling ang sino mang tinamaan ng COVID-19. At ang aming bansa, O Diyos, na dumaranas ng pandemic na ito, kung loloobin mo, O Diyos, magtatagumpay kami sa laban na ito. Tuluyang mawawala, O Diyos, ang virus na ito. Ngunit sa mga pagkakataong ito, Panginoon, gabayan mo po ang bawat isa, pagkalooban ng kalakasan, upang manatiling maging matatag, hindi panghinaan ng loob, O Diyos, at sa halip ay maunawaan talaga ano ba ang iyong kalooban
hindi lamang sa pangkalahatan, kundi para sa amin. Panginoon, maraming salamat sa bawat isa, na naglaan ng kanilang oras upang makinig ng mensaheng ito. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbigay ng pagpapala sa kanila. Muli po, Panginoon, patuloy naming ipinagkakatiwala sa iyong lahat, mangyari nawa ang kalooban mo. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat po mula sa ating tahanan ay magsabi po ng Amen and Amen.